I'm Goldunay Reyes. Ako si Jesse Mendoza, I am a 23 years old 52 years old, from Batangas City, San Antonio, San Pascual, Batangas City. and I am a fourth-year multimedia art student from University of Batangas. Ito, photographer dito sa Mabini Plaza. What does it mean to live in a digital age? For some, it opens up a world of endless possibilities, learning, and connection. For others, it's a constant challenge to keep pace with the rapidly changing landscape. This documentary uncovers the personal stories behind the screens, exploring how the digital revolution is reshaping our minds across generations, and offering an intimate look at the various ways it impacts our daily lives. A life so simple, capturing memories through big lenses and keeping those through a smooth piece of paper. A world without technology, a world from the past to reminisce. So, first of all po, pwede po bang malaman yung pangalan nyo, edad nyo, taga saan po kayo at yung trabaho nyo? Ito, ang pangalan ko si Jesse Mendoza, taga San Antonio, San Pascual, Batangas. Ang trabaho ko ito, photographer dito sa Plaza Mabini. Tanong ko lang po, ano pong mga technology po ang ginagamit nyo sa ngayon? Ay di, itong kamerang digital. Cellphone din po ba? Ayun, hindi ako marunong sa cellphone. Kaya nga pagka may mga nagpapako sa cellphone, tinatanong ko pa kung paano. Paano nyo po na-discover yung technology? Paano nyo po Ay di, nakita ko na lang nung kami may karoon ng kamerang ganito. Nalaman ko na lang, sabi may lalabas na cellphone na may camera. O di, doon bumagsak ang aming business. Ang aming hanap buhay. Nung wala pang mga cellphone na ganyan, at biglang nalaman ko na may kuhan, ay di nga, kung ang aming hanap buhay na malaking nawala sa amin. Dahil nga ng technology ngayong bago, na katulad ng mga cellphone, yun ang isa sa aming nalaman na bagsak ang aming hanap buhay dahil sa mga cellphone technology. Tatay Jesse lived a simple yet meaningful life as a photographer, capturing precious moments with his camera and preserving memories on his films. In a world without modern technology, his photographs were more than just images. They were timeless keepsakes. So noon po na wala kayong technology, paano po kayo nakaka-receive or paano nyo po nalalaman yung mga kanina? Ay di, nakikita ko na lang na may mga ganun. Bigla na lang nalalaman namin na may mga cellphone na mga magagaling pa kay sa camera namin. Ay di, tinanggap na rin namin. Ay wala, magagawa, no choice. So, ibig sabihin po, malaking kawalan din po sa inyo. Oo, malaking nawala sa amin. Mula po nung nabalo Oo. tayo ng technology. Kaya ngayon, wala kasi nung tumatambay kundi ilang kami dito sa plaza dahil nga gano'n, mahina. Sa maghapon, minsan zero pa nga eh. Hindi yung makapicture. Alukin mo, sasabihin, may cellphone na kami. O hindi naman namin pinipili kung ayaw nila. Minsan naman, kahit lang kami nakaupo lang, may tumatawag naman sa amin na kahit may camera silang may cellphone, ay gusto ring makita na may nagpipicture na ganito. Kung gusto yung mayari na ang picture, maantay na. Ayaw gano'n. So, sa palagay po ninyo, naging maganda po ba ang epekto ng technology? Sa akin lang, sa aming hanap buhay, parang hindi maganda. Dahil may kakompetensya kami. Dahil kung wala nun, mas malakas ang aming hanap buhay. Ultimong pag-araw, lalo na pag-araw ng linggo, ang daming taong sumisimba. Pagkagaling sa simbahan, nagpapapicture, family picture, yung mga bata nagpapapicture. Ay ngayon, alukin mo, sasabihin may cellphone na ho. Kaya yun ang umihina ng aming hanap buhay. The demand for traditional photographers like Tatay Jesse were fading. Smartphones and digital cameras now allow anyone to capture, edit, and share memories instantly, making his craft almost completely ignored and unappreciated.
So, dun po sa mga challenges, paano naman po kayo naka-adapt sa technology? Paano nyo po na-overcome na, okay, may technology na. O hindi, tiyaga-tiyaga lang. Pag hindi ka nagtiyaga at umayaw ka na, ay walang mangyayari sa iyo. Wala kang income kahit kaunti. Ay di, sa pagtatyaga, makaka-income din naman ng kaunti. Ano naman pong mensahe nyo sa lahat po ng tao na gumagamit ng technology sa ngayon? Ay sa akin okay lang. Tanggap na namin na sa aming hanap buhay na may mga cellphone na ganyan. Kasi ako may anak na rin may mga cellphone ganyan. Kahit may camera akong ganito at kailangan picture namin, sabihin, huwag na, may camera na kami, may cellphone na kami. Hindi na rin ako naaabala. Kaya ako okay lang sa akin. Tatay Jesse's story reminds us of the beauty in slowing down to truly appreciate and preserve life's moments, highlighting the value of personal, thoughtful photography in an increasingly digital world. In the modern world where technology has taken the lead, TikTok, one of the most used and trending apps, has been making influencers not just popular, but also rich. So, pwede po namin malaman ang inyong pangalan, age, location, inyo pong address, and yung job nyo po. May papadala ba kasi? May address. I'm Bini Maloy. Hi, I'm Golden Reyes. I'm 23 years old from Batangas City. I'm a fourth-year college student taking multimedia arts. Yeah. So, ask ko lang po, paano nyo po na-discover yung technology? One day, nagising na lang ako na may phone sa hindi kasi nung elementary kami, talagang parang pag grade 3, pag wala ka pang phone, parang huling-huli ka na talaga. So simula tayo yung age na kailangan na elementary pa lang may phone na. Parang pag wala kang phone kasi noon, parang paano ka nakaka-chat, ganyan. Not like yung parents natin na walang phone before, ganyan. Sulat lang, tas papel, tas ibaba to. Hindi. So sa atin talaga yun, namula tayo ng technology talaga elementary pa lang. Ayun. So, ano po yung mga technology pong ginagamit nyo sa ngayon? Currently, sa aking course or program, multimedia arts, so kailangan present talaga doon yung mga technologies such as iPads, kunyari yung laptop. Kahit saan ako pumunta, dala ko yung iPad ko at saka yung laptop ko. Kasi kagaya ngayon, meron kami film something. So kailangan kapag nag-chat, pop up, ganun. Type agad. Tapos kunyari, social media. Kailangan nakaka-catch up ka sa social media din kasi fast-paced na talaga. So ayun, iPad, cellphone, laptop yun. So, sa paggamit nyo po niyan, paano po kayo nag-start bilang isang influencer? Okay, ito ay mid-pandemic kasi, so parang lahat bored. Ako, gusto ko talaga sumikat. ang yabang talaga. Hindi, pandemic doon. So, may phone ako noon. So, why not mag-take ng video talaga? TikTok skits have been very famous ever since the pandemic in 2020. Video views reaching thousands to millions. An influencer in the field can gain thousands of money with higher the views, higher the salary. An audience's simple like and view can be a source of single peso value. Paano po kayo nag-adapt dito? Nung nagsimula yung technology na boom na po talaga dito na talagang gamit na po siya. Paano? Siguro hindi naman like super walang technology. Siguro hindi lang ganun kabilis kasi before naman, pag masabi lang naka-iPhone ka, naka-iPhone 6, kahit yung button, di talaga nag-home back talaga. Basta masabi na naka-iPhone ka. So siguro, hindi naman sa walang technology, mabagal talaga. Na kunyari, iPhone 6, mag-video ka, maya-maya yung mukha mo, nagbibiak-biak na. Parang gano'n. So, nung naka-ipon-ipon, ayun, upgrade sa mas mataas na level ng technology, ng UI, gano'n, something gano'n. So, ano po yung mga effect na nangyayari sa inyo nung nag-boom yung technology po, lalo na po sa trabaho nyo po? Mas mabilis, mas madali. Kasi ngayon, like hindi mo na matatrack yung technology. Actually, hindi sa pagiging one-sided. Technology kasi nakaka-help siya ng Kaya, for example, industries. Sobrang dali ng
trabaho sa industry. Ano ba ginagawa sa industry? Siyempre, kailangan ng goods at saka ng worker. So, yung process ng goods na yun, sobrang bilis dahil ng technology. Also, nababago ng technology kasi yung economy. Kung ano yung economy natin ngayon, dahil yun sa technology din. And for us, dahil ng technology, through globalization din and everything, yung mga culture na meron tayo ngayon, yung nabago dahil ng technology na naibigay influence ng ibang country, ibang tradition sa atin through technology. So, feeling ko yung nag-shape ng kung ano yung Philippines ngayon, kung ano yung Filipino, kung ano yung Generation Z, that is because of technology. Technology has undoubtedly affected the lives of everybody, with or without using it. The changes created significant impacts, both useful and harmful, depending on who it's affecting. But can these changes ever be equal for everyone? Ask ko lang po kung anong opinion nyo kasi may na-interview po kami na isa pong tatay na Sino yan? na photographer po siya. Yeah. And then, nung tinanong po namin, ano po yung naging epekto ng technology sa kanya? Sabi po niya, bumaba daw po yung kita niya, hindi na daw po siya masyadong kinukuha kasi ang lagi pong sabi, ay may cellphone na naman, may ganito na. Ano pong masasabi niyo sa situation ni Actually, perfect yung tanong mo kasi like, yung research namin ngayon is about that. Like yung mga traditional artists na hindi makasabay dahil sa technology. So sila ay nag-i-exist na before pa, yung mga artists natin, traditional artists, kahit photographers. Pero like nahihirapan silang makisabay kasi hindi nila alam kung paano i-market yung kanilang works dahil nga technology yung labanan. So ang say ko dyan, siguro kailangan nilang mag-adapt. Nasa kanila na, hindi na para ang technology, turuan sila. I mean like, kailangan nilang mag-adapt at turuan yung sarili nila. Kasi like, kung hindi sila tuturuan, mahuhuli talaga sila sa technology. Technology has significantly impacted various aspects of life, transforming communication, work, and entertainment. Platforms like TikTok have created new opportunities for success, allowing individuals to gain popularity and wealth through viral content. However, this digital shift has also made certain traditional jobs, like that of a cameraman, less relevant. As industries evolve, individuals must adapt to remain competitive in a rapidly changing world. Adapting to the future is necessary to thrive in an increasingly tech-driven world.